bumili ako sa Jollibee na pagkain, syempre. And ito yung mga binili ko. Burger. Then, bumili ako ng palabok. Then, dalawang spaghetti. Magbumukbang po tayo, charot. Kaya para sama natin ko to. So, alam nyo ba, nakakaloka kasi dapat dalawang, price yung ibibigay nila sa akin. Tapos, paglabas ko ng, ng Jollibee, napansin ko, habang kumakain ako ng price. Ay ko, ha? Bakit isa lang yung price? Dapat dalawa to, di ba? Tapos, sinignan ko yung resibo. Dapat dalawa talaga. Tapos, naisip ko, dapat ba bang balikan ko yung, yung price? Kasi, nakalabas na ako. Baka kasi isipin, kinain ko na tapos eme-eme akong kulang. Pero kulang talaga siya. Pero ang ginawa ko, hindi ko na siya binalikan. Nakalabas na kasi ako ng Jollibee. So, baka hindi na siya, palitan, ganun. Or di nakabigyan kasi nakalabas na ako. Kaya, pag bibili kayo sa mga fast food or sa kung saan mga kainan yan, make sure nyo muna na tama yung binigay sa inyo bago kayo lumabas. Nakakaya kasi for me yung babalik ka. Tapos sasabihin mong kulang. For me lang naman ha, hindi ko sinilalahat na dapat kayo din. Pero yun, isa lang nakuha kong price. Pero dapat dalawa to kasi yung price is mix and match. Dalawa kasi spaghetti, ayan. Dalawang spaghetti din, dapat dalawang price. Pero isa lang yung price, nakakaloka. Tapos itong burger ko naman, naka-partner niya itong Sunday. Aliyah, tara dito! Grabe ang init sa labas, kakauwi ko lang po. Pero tunaw na agad yung ice cream, nakakaloka. Sarap talaga. Gusto mo yung spaghetti? Ay, may spaghetti? Ayun lang to. And by the way pala, bumili din ako sa 7-Eleven na favorite kong drink na Mindshine. Kaya walang drink kasi para sa Mindshine talaga to. Favorite drinks ko talaga to sa 7-Eleven. So, huwag kayong bumili nito ha. Dapat ako lang bibili nito. Ako lang dapat makakatikim nito ha. Hi mga mama, welcome back to my channel. So, for today's video is magpre-prepare lang ako kasi pupunta tayo ng SM. Bibili kasi ako ng inoki and bibili ako ng bacon or yung yung tawag na yung pork, yung sa samgyupsal kasi balak kong gumawa ng na tignan mo mag-video ko, hindi ko alam yung sabihin ko. Balak akong gumawa ng ayan, inoki roll. Kasi last time, pumunta kami ng Fusion Alley. Kumain ako nun, tapos nga nag-crave ako. Kasi masarap talaga siya. So, try kong gumawa mamaya. Pero ngayon is, mag-aasikaso na ako sa mukha. And gusto ko hindi magbigay ng mga kwento about sa nangyayari sa buhay ko. Nabasa nyo naman sa title is, gusto kong mag-share ng dating experience ko. Kasi alam niyo naman mama, hindi ko naman siya nakikwento sa inyo. Alam niyo naman na never pa tayo nagkakajowa. So, nag-try kasi ako mag-dating app. Story time to. And follow nyo rin pala ako sa aking TikTok account kasi doon ko din na figure out na, ay oo nga no, para maganda rin yung content na ganito na nagkikwento ko. Nagpa-consult ako. Hindi, nag-ano ako ng idea kung maganda ba yung content na ganyan. Sabi nila, gusto nila. So, sabi ko, sige, bibigyan ko kayo ng ganyan content. So, for today's kwento is, i-share ko yung aking dating experience. Pero hindi ko nasabing dating experience talaga siya. Siguro yun na yung parang mas maintindihan nyo. So, nagtatry akong mag-dating app. Alam niyo naman, hindi ko trip yung mga Pinoy. Hindi naman sinasabing ko ayoko ng Pinoy Hindi ko lang trip ang Pinoy. Para mas trip ko yung apam. Kasi parang alaw pag apam yung jowa. Parang marami kang matututunan na culture, yung paano sila mamuhay. Yan yung kasi ako, gusto ko yung mga ganang eksena. So, kaya mas prepare ko yung apam. Tsaka yung apam kasi mas mababait. Tsaka para mas gagawin ka nilang babae. For me lang naman based lang naman sa mga na-experience ko. Kala mo experience sa jowa mga nakikita ko lang, kaya mas gusto ko talaga yung apam. Nag-download ako ng dating app. Hindi ko na sabihin yung dating app na dinownload ko kasi baka isipin na for promotion, pero wag ko na sabihin. Nakalagay kasi sa description ko na trans ako. Tapos, nakalagay din doon na looking for someone I can get along with. May ganun-ganun ako. Ako naman kasi mga mama, hindi naman ako takot na malaman ng apam na trans ako. Tsaka ayoko din kasi parang nakaka-catfish ako kasi may mga iba na, di ba, nagaan sila ng apam tapos di na sinasabing trans sila. Ako kasi daoga na mas okay ako na mas alam talaga ng apam na trans ako bago pa lang ako i-swipe. Swipe right, swipe left. Basta swipe right bago ko i-swipe right. Nakalagay na talaga sa description ko na trans ako. Tapos ayun na nga, meron kasi akong naka-match
Hindi ko alam kung ako ba yung nag-first move sa kanya na i-swipe right siya or siya yung nauna na mag-swipe right. Basta, bigla na lang siya lumabas sa messages ko. Nag-hi siya, tapos hello, kamustahan. By the way, itong nakausap ko na Apam. Hindi siya yung person na nakausap mo Apam sa dating app. Isa na siya sa mga pinakamadami na kausap mong Apam. Mabait siya, alam mo, sobrang bait na Apam na to. Ang maganda sa kanya, kasi ang unang chat namin, unang usapan namin, unang conversation namin is, kamusta ako, ganyan-ganyan. Hindi siya malibog, hindi siya bastos. Kasi mga mo, pag nag-download ka ng dating app, based lang this experience ko to yung mga Apam malilibog sila, like, you wanna suck my ganyan, I wanna suck your tits, mga ganun-ganun sila, malilibog sila. At ito kasi nakausap ko na ikikwento ko sa inyo, is iba talaga siya. Sobrang bait. Napil ko talaga na, ay, genuine tong lalaki to. Although, ayun naman, eventually, nag-usap na kami ng about mga, kalibugan, ganyan. By the way, this video is not for children, ha. Pero, syempre, maganda rin kasi pinag-uusapan yung mga ganitong topic. Kasi alam nyo, 2026 na. Hindi na dapat parang, ay, bata ka pa, dapat hindi mo pa alamin yung mga ganyang bagay. Dapat alam niya na yan para pag tumanda siya, aware na siya sa kung mga nangyayari-yari, di ba? Bahala na kayo. Kung papanoorin nyo to or hindi, okay lang. Pero kung papanoorin nyo to, sana merong mas matanda para mayroong kayong guidance. Yun na nga, tagal na rin namin nag-uusap, mga almost inang month mga 3 weeks, all papunta na sa month, nag-usap na kami ng about mga kalibugan, mga ganyan, mga experiences sa mga sex life, ganun. Tapos nag-video call na rin kami, ganyan-ganyan. Tinanong niya na rin ako kung anong trabaho ko, pero ako kasi, kapag hindi ko pa nami-meet in person, hindi ko talaga sinasabing, I do vlog, I'm a vlogger. Hindi ko sinasabi talaga kasi, ewan ko, siguro naman, di ba, hindi naman kailangan maging fully honest ka talaga sa mga ganyang eksena. Tinanong ako ng Kapaw na yun, kung anong trabaho ko. Alam mo, sinabi ko, nagtatrabaho ko sa vape shop. Ganun na eksena ko. Saan ko nakuha yung ganung eksena? Sa friend ko. Kasi meron akong friend na gay, nagtatrabaho sa vape shop. So, sabi ko, pwede din no, na, ayun na yung irason ko, nagtatrabaho ako sa vape shop. Minsan din kasi tumatambay ako sa vape shop nila. So, parang alam ko, kunyari, kailangan ko mag-send na picture na nagtatrabaho ko. Di, selfie lang ako sa vape shop. Pero excited ako. Sinabi sa kanya na, nagtatrabaho ako sa vape shop, yung eme-eme. So, okay na naman sa kanya, nagtatrabaho ako sa vape shop. Kahit eme-eme lang yun. Tapos, eto na nga. Since nag-uusap na kami ng mga kalibugan niya, tama ba itong vlog na to na parang masyadong, pero hindi din naman. Kasi baka isipin ng mga tao ng mga nanonood ng vlog ko, baka isipin, mama, masyadong bastos yung vlog mo. Pero parang hindi din naman. Kasi, Diyos ko po, ilang taon na ako, mama. Ako ha. So, ibang-iba na po ako sa dating Jubin. So, siguro okay din naman para at least mag-level up rin tayo sa mga nangyari sa buhay natin. Ito naman kinikwento ko is based sa mga na-experience ko. So, if you feel uncomfortable watching this, pwede naman nang huwag kayo manood. So, hindi ko na pipilit na manood kayo or hindi. Sa mga gusto lang, ikwento ko lang yung mga nangyari sa akin lately. Hindi ko na siya ipapalight. Bulgaran akong bulgaran. Pero kami conversation na nawilduhan ako na sinabi niya sa akin, I want to see your pussy. So, sabi ko, wait lang, ano ba yung pussy? Kasi siyempre tayo mga Pinoy, di ba? Minsan, meron tayong mga double meaning. Kunyari, pag sinabing gano'n, pussy. Minsan, ang pussy sa atin, puwet. Ganon, mga ganon. So, hindi ko alam kung ano tinutukoy niya. Kasi nakalagay naman sa description ko na trans ako. So, paano niya nga na pussy? Wala naman akong pussy. Pet lang meron ako. So, sinearch ko pa talaga yon. Search ko pussy. Pagka-search ko ng pussy, kipay, pepe. Ko, bakit hinahanapan niya ako ng pepe? Wala naman akong pepe. Posibleng hindi na to alam na trans ako kasi nakalagay sa description ko. Tapos, nag-video call kami. Siguro malalaman niya naman na trans ako or gay ako or I'm not a real girl. So, doon pala nag-worry na ako sa kanya na parang, ano ba? Tama pa ba itong kinakausap ko? Ano ba itong trans ako? Ako usually, kapag sa chat, hindi ko na sinasabing trans ako. Kasi, nasa description ko naman. Tsaka, never ko naisip na sabihin trans ako. Kasi, hindi naman kami nagkaroon ng conversation na tinanong niya ako na, are you a real girl? Ganun. Hindi niya ako never niya tinanong ng ganun. And, hindi ko rin naisip na sabihin sa kanya na trans ako. Kasi, parang, wala naman sa topic namin yung mga ganung eksena. So, yun ang inano niya yung, gusto niya makita yung pussy ko. Tapos sabi sa kanya, when you got here, I will show you my pussy. Ganun ako. Pero wala pa akong idea kung anong pussy ba tinutukoy niya. Kasi diba sa mga apa, minsan, ang pussy sa kanila is wet.
Ganon. Baka hindi ko din alam kung ano ba yung mga eksenang ganon. Baka that time, ang hinihingi sa akin, I want to see your pussy is yung so, ayun na. Nakakaloka siya, mama. Tapos siya nagdaan yung mga araw, nag-usap kami. Nagiging ano na ako sa kanya, mama. Nagiging ma-airbog na ako sa kanya. Like, ano, hindi man sigurong ma-airbog. Sinasabayan ko yung trip niya na mag-good morning siya sa akin. Tapos mag-good morning ako sa kanya. Tapos sabi niya, I hope if you're here beside me, I will lick your, ano, mga ganun. Tapos ko, babe, I want that. Ganun, magagano ka mga nakakaloka. Sa Instagram kasi kami nag-uusap. Tapos sa DAP account ko, hindi ko kasi binigay yung main account ko. Kasi syempre, pag binigay ko yung main account ko, malalaman niya na sikat ako. Self-proclaim. Hindi malalaman niya na syempre kung following. Hindi naman pang ano yung followers ko. Kasi kala ko sino. Mga posting ko sa main account ko, syempre mga pinupost ko sa main account ko, yung kung ano talaga ako. Sa DAP ko kasi parang ano yun eh, parang altering me, ganon. Hindi ko alam kung aware ba siyang trans ako or hindi, ganon. So, sa ending na tayo ng aking chika, may mga times na napil ko na parang nagiging cold siya sa akin, na parang hindi naman siya to dati. Kasi, minsan pa nag-good morning siya sa akin, nag-good morning ako sa kanya. May mga kwento pa siya na, I'm going to work now, I'm preparing. Wala nang ganon. Nakaramdam na ako, ay, feel ko wala na to. Baka may nakita tong ibang babae sa dating app. Baka may na iba siyang natipuan. Pagdating ko ng account niya, hindi ko na siya ma-search. Naka-ano na yung following niya. Tawag doon, wala na yung following tsaka yung followers niya. Tapos, hindi ko na makita yung mga picture niya. So, sabi ko, bakit ganito? Baka nagloloko lang yung IG. Diyos ko po, naka-block na pala sa kanya. Nalungkot ako syempre na, bakit ganun? Parang, biglang nagpaala. Pero di mo na ako nasaktan. Nalungkot lang ako, magkaiba kasi yun eh. Nalungkot lang ako bakit ako binalak? Kasi wala ko gawang mali. Maayos naman yung usapan namin. Ang lesson learned sa akin dito, ang ginagawa ko talaga lagi kapag may mga nakakausap akong guy sa dating app, sinasabi ko talaga, by the way, do you know that I'm trans? Tapos yun, super naman sa mga nakakausap kong even Filipino, foreigner, okay naman sa kanila trans ako. Natatouch pa nga ako kasi nasabi, it's 2026 already. May pagano'n sila. Sabi ko, wow, ang cute naman ang gano'n. Itong nakausap kong to is isa sa mga big step talaga for me. Kahit na ilagay ko sa description ko na I'm a trans, may mga iba rin kasing apam na hindi nagbabasa na description eh. Parang tingnan na yung mukha mo, isa-swipe right ka agad nila, mga gano'n. So ako talaga, habang wala pa akong genuine connection sa guys, sinasabi ko talaga agad na do you know that I'm trans? Sorry, ganun agad ako. Para at least, umpisa pa lang, alam na trans ako. Narealize ko din na nakakapagod din yung mga dating app na yan. Nakakapagod kasi, alam ko na ako nakausap na, hi, hello, how are you, what are you doing, where are you from? Napapagod ako sa mga ganun laging setup. Kaya, minsan mas gusto ko talagang mag-travel, tapos makipagkita sa apam na makikita mo agad, alam mo yung ganun. Kasi mga apam talaga, hindi ko nila lahat malilibog, Diyos ko po. Tara na, let's go. Kasi I feel prepared naman na ako. Ganito lang yung look natin. Fresh lang. Gusto ko na rin magpagpit pala by the way. Kasi parang ang haba na ng buhok ko. Or okay na yung gantong buhok.